Paano mo nga ba bubuhayin ang mga pangarap ng isang tao kung isinuko na niya ang laban? Ang minsay nag-aalab dahil sa tindi ng pagnanasang itaguyod ang pamilya. Sobrang kahirapan nga ba talaga ang siyang humahadlang patungo sa pag-asenso? Halika't magbalik tanaw tayo sa kwento ng taong minsan ang sinubok ng kapalaran dahil sa mga obligasyong maagang ipinamana sa kanya dahil na rin sa kawalan ng pag-asa at pagtitiwala sa sarili ng haligi ng kanilang tahanan. Ngunit minsan pa, pinatunayan niya sa lahat na matatapos lang ang laban kapag sumuko ka na sa buhay. Nagtagumpay, naging inspirasyon, at naitaguyod ang malaking pamilya. Ngunit magwawakas lang pala ang kasaysayan sa paraang hindi niya ginusto at nanatiling mabigat ang kalooban sa kabila ng tinamong karangyaan. Ang kwento ni Renato Requestas o yung tinaguriang Chitae, ganda lalaki. Pero kung bago ka pa lang sa ating channel, pakipindot na din po ng like, subscribe at bell notification button para palagi kang updated pag may mga bago tayong kwentong kagaya nito. Si Renato Requestas sa totoong buhay ay nakilala din ng lahat sa pangalang Rene. Siya ay tubong tondo sa Manila at isinilang noong ika-22 ng Enero taong 1957. Si Rene ay nagmula sa isang malaki at mahirap na pamilya, kaya't bilang panganay sa maraming magkakapatid, siya lang ang naaasahan ng kanyang tatay na kumayod para sa kanilang pamilya. Napakalaking obligasyon kaagad ang nakaatang sa kanyang balikat dahil dumating sa puntong isinuko na ng kanyang tatay ang kanilang laban sa buhay. Nawalan na ito ng ganang magsumikap at ang pinakamasakit sa lahat, nawalan na rin siya ng tiwala kahit sa sarili niya. Pero iba ang nakatanim sa utak ng batang si Rene. Mahal na mahal niya ang kanyang pamilya, lalo na ang kanyang mga kapatid. Ito ay sa kabila ng paghamak sa kanya ng kanyang tatay dahil nga sa kawalan ng pag-asa. Ni minsan, hindi niya biniliban ang ginagawa ni Rene para sa kanilang pamilya. Hindi siya naniniwalang makakaahon pa sila sa kahirapan dahil kay Rene. Ngunit sa halip na panghinaan ng loob, ang mga bagay na ito ang naging hamon kay Rene para lalo pang magsumikap sa buhay. Unang bahagi ng dekada 70, sa murang edad, napasabak ng husto ang katawan ni Rene para lang sa mga obligasyong kinakargo niya. Nagsimula siya sa pagtitinda sa mga lansangan, pagbebenta ng mga sigarilyo,